Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Boracay. And in this episode, ito para na to sa mga katulad namin na mag-travel na on a budget. Bibigyan namin kayo ng idea kung saan kayo pwedeng kumain na worth 100 pesos lang. Isang meal na yun. And of course, isa pang idea na on a budget, saan ba kayo pwedeng mag-stay kapag ka-group kayo of 3 na worth 538 pesos lang per pax. Nandito tayo sa La Isla Bonita. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na. I-like at i-follow nyo na rin po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kay Bayaklook, ito po yung ating promo code. At kung Agoda at KKday naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning from Boracay! Hi guys! And this episode, lilipat na tayo ng hotel. Nandito tayo sa Red Coco Inn. And then, marami sa ating nagtatanong, na-feature na kasi natin La Isla Bonita last time. Yung kasi yung pinaka-cheapest na beachfront hotel dito sa Boracay. And then, nagtatanong sila, paano kapag ka-group? Ganon, kasi nung nag-stay ako doon, mag-isa lang ako, di ba? Solo lang ako. Usually nga naman, syempre, 2 or 3. So, ito na yung sagot. Alam nyo naman kami, basta kaya namin yung request, pagbibigyan natin yan. So, this time, 3 tayo. Ayan, si John Paul kasama natin. Hi! Ayan. So, kaya kinuha natin na room, yung good for 3 na. And magugulat kayo kung magkano lang siya. Taray, magugulat. So, mamaya yan, ipapakita namin sa inyo. Magro-room tour tayo. And then, kung magkano siya. Pero, since on a budget na rin lang naman yung pinag-uusapan natin, meron din kami sa inyo ipapakitang restaurant na pasok sa budget ninyo. 100 pesos lang yung rice meal. Ito yung Red Coco Inn. And then, ito lang siya. Katabing-katabi. So, ngayon tayo dito kakain kasi gusto namin sa inyo ipakita. Diba? Na merong mga on a budget meal dito. Ito, bago lang to. Wala pa to last time. Ayan. Ito yan, oh. Gutom ka na ba? Kaninderya. Sa 100 pesos mo, may ulam at kanin ka na. Ayan. Bukas siya ng 6 a.m. to 10 p.m. So, tara, tignan natin kung ano yung 100 pesos meal. Guys, ito yung mga ulam nila. So, very karinderya style talaga siya. Ayan. Ito yung mga ulam. Meron ditong adobo. Basta ano to, afritada to, no? Afritada. Tapos, meron doong mga gulay. So, marami rin naman kayong pagpipilian. Sisig. And then, meron mga prito-prito. So, titignan natin ngayon yung servings nila. 100 pesos lang daw yan lahat. Rice meal. Guys, so, bigla nang dumami yung tao. Kasi 12 noon na. Oras na ng kain. Actually, may mga tourist na rin naman kumakain. Ayan, mga tourist yan. And then, yung iba locals. Ito na yung mga orders natin. Ito yung kay John Paul. Lechon kawali with rice. 100 pesos. Kay Enzo naman, lechong baka. Ito daw yung best seller. And then, isang rice. And then, another best seller daw, ang sisig. Ito naman yung sa akin. 100 pesos din. Actually guys, ang kinuha lang talaga namin, yung worth 100. Kasi meron pa tayong isa pang kakainan. Pero, meron dito halimbawa, meron silang combo. Yung combo 1 nila, 2 ulam yun. Isang meat at saka isang gulay. Parang ganon. Tapos yung combo 2, isang ulam, isang meat, tapos 2 gulay. So, may mga combo-combo naman. So, depende kung paano kayo kumain. Kung gusto nyo naman mas maraming ulam. So, tayo kasi ito na in-order natin. Kasi nga, kakain pa tayo. Tapos guys, nag-offer din sila dito ng silog meals during breakfast. Yes. Sige po. Thank you po. Ayan, may free soup pa. Grabe, biglang dumami na kaagad yung tao. And then ngayon, halong-halo na talaga siya. Marami na rin mga tourists. So, marami na rin nakaka-discover nitong lugar na to. Ayan, bigla nang dumami. And then, marami na rin talagang mga tourists. Tikman na natin. Ay, thank you po. Thank you po.
Yan, oh. Laki ng soup, guys. So, tara, tikman na nga muna natin yung soup. Kung ano yung lasa niya. Carry naman na. Diyos ko, free soup naman yan. And then, itong sisig. Tikman ko itong sisig. Carry na din. Hindi nga lang siya yung crispy sisig. Ay, kung lechong baka yan, ang mura niya Yung na. sa akin, yung lechong baka ko guys, ang ganda. Malambot siya. Diba? Tikmatin siya. Sarap. Masarap din siya. Pengen nga din ako para matikman ko. Ay, panalo yung lechong baka. Ang dami niyang servings. Parang 3 kalahating hiwa. So, ang ganda niya. Ang ganda. Susulit na siya if ever. Tikman ko yung lechong baka ni Enzo. Matamis-tamis siya. Anong tawag yun sa luto na yun sa atin? Parang hamonadong luto. Alam niyo yung lutong yun? Ganun yung lasa. Sa 100 pesos, goods na to, mabubusog na kayo rito. And remember guys nandito tayo sa Boracay. So kung talagang malakas kayong kumain, kaysa mag-extra rice kayo, gawin nyo, magdalawang order kayo. Ang mangyayari, dalawa yung ulam nyo na meat, tapos, dalawa rin yung rice ninyo, 200 pesos lang. Mura pa din. And then, kung mahilig naman kayo sa gulay, kunin nyo yung combo 2. 2 gulay na yun, tapos merong isang meat, and then kanin. Diba? Kering-kering na. Kasi makakakita at makakita pa rin tayo ng mura dito sa Boracay. And we are done! Grabe, biglang puno na kaagad sila, Dami na kaagad tao. So again, nandito lang yan, katabi ng Red Coco Inn. Ito ang Kaninderia. So from its name, yun talaga siya. Don't expect too much. As in, karinderya talaga siya. So, kung kami papipiliin, ako mas gusto ko yung kinain ni Enzo na beef. Kasi una-una, di ba, mas mahal yung beef. Tapos doon 100 pesos. Tapos ang dami nga nung slices. And then, masarap din yung lasa. Yung ano ko, yung, ang tawag nito, yung sisig ko, yun, hindi ko masyadong bet. Baka iba kasi yung timpla nung sisig na nakasanayan ko. Pero ano yung sasabaw? Ano guys, nga pala, pag Papipiliin. umorder kayo doon, papipiliin kayo ng sabaw. Whether bulalo or goto. Mas masarap yung bulalo guys. Yes, so bulalo, yung piliin ninyo. So ngayon, kain pa tayo. Isa pa, oo, kasi 100 pesos lang yun, So hanap pa tayo ng isa pa nating makakainan na worth 100 pesos. Ito lagi na rin natin itong nadadaanan. Ngayon lang natin siya i-feature. So nandito yan. Papasok tayo sa Henan Park Resort. Hindi sa mismong Henan. Dito lang, sa Gedli-Gedli ng Henan. Dito tayo. Yung sa Patanel, doon ulit tayo papasok. Ilang beses na natin yung naipakita. So ngayon lang natin siya itatry. Ito yung papuntang tunnel. Bago kayo makarating ng beachfront, meron pa ditong isang kainan na merong 100 pesos na meal. At heto na nga. Ito na yung sinasabi namin sa inyo na 100 pesos meal. Ito. Mga silog meals siya. Very bakod. Ito 100. Sisling sisig, burger steak, corn silog 90, bang silog 95. Ayan. Ito pa, hot silog, spam, chick silog 95, pork silog 100. Long silog 95. And then ito, to silog. Diba? So less than 100 pesos na meal, meron din dito. So ito yan guys. And then, ito yung palabas ng White Beach. Hello po. Ito yung sa tunnel. Ayan. Okay, so ito pa yung mga additional na menu nila. Ayan, may bihon gisado, 85 pesos lang. Sotanghon, 95. And then, meron din pala silang lugaw. Diba? Sa ilalim, ayan, meron pa silang mga nachos.
And then may mga drinks din. So ang pangalan nga pala nito, nakalimutan ko tuloy sabihin, Babes Food House. So ito, very much, yung dating niya, very much tapsilugan. So silugan, very much bakod na. Bakod na ba? Oo. So syempre kumain nga lang tayo rito para nga may pakita sa inyo guys. Yung mga silog meals doon sa beachfront, 200 pesos, 180. Dito, half the price. Yung in-order ko, papakita ko sa inyo mamaya, sizzling hotdog. 90 pesos lang siya. At syempre nagtanong kaagad tayo kung yung hotdog nila yung Tender juicy. Kids can tell. Ganyan. So pakita namin sa inyo yung mga in-order namin. So ayan. So kung talagang gusto nyo talaga budget na budget, meron din kayong mga makikita. Mag-explore lang kayo. Guys, ito na yung sizzling sisig. And in all fairness, talagang nagsisisling pa siya. Nagsisisling. And it's for 100 pesos lang. Ito naman yung sizzling hotdog. Yung sizzling hotdog, wala siyang kasamang egg. And it's 90 pesos. Ito naman yung burger steak. One piece lang siya. And then wala rin siyang egg. So guys, ito na yung mga order natin. For less than 300 pesos. Pang 3 tao na siya. Diba? Super tipid. And it's Tikiman time. Akala mo naman merong special titig ba natin? Hotdog naman to. Fairness, TJ nga. Kids can tell nga kasi. Sabi din ano nila. Yung sinangag nila, yung sinangag na lutong bahay talaga. Yung garlic na garlic, yung malalasahan At nila. saka yung kanin nila dito, yung hindi tulad sa Manila pag sinangag na buwaghan. Oo. Dito kahit sinangag siya, yung medyo ano pa rin siya, malagkit. Okay rin na to. Tikman mo yung sisig ni John Paul. Tikman mo konti, isa lang. Tikman natin yung sisig ni John Paul sa Enzo Titikim. Kasi yun lang naman yung medyo may iba yung lasa dyan eh. Kasi ito naman, ano lang naman, hotdog TJ na TJ. Tapos yung burger niya, pakiramdam namin parang ano rin naman, yung burger lang din na frozen. Ano? Sisig siya na liempo pero walang mayonnaise. Ganun. Pero masarap naman. Okay naman. Medyo dry nga lang. Pero okay naman doon yung lasa. O diba? Sabi ko sa inyo eh, meron at meron kayong makikita or makakainan dito na meal na 100 pesos lang. Less than 100 pesos pa nga. Mas hindi lang talaga kayo masailan. Mabubuhay kayo sa Boracay. Yan. So guys, tapos na tayo. Actually, karamihan ng mga kumakain dito, yung dito talaga nagtatrabaho sa mga hotels, and then yung sa ibang restaurants, dito sila kumakain. Kumbaga, more on pang locals itong kainan na to. And then, syempre, labas na tayo rito. Papunta ng White Beach. Dito tayo dadaan. Papunta na ng La Isla Bonita. So, tara na guys. Kakain pa tayo ng isa pa. Isa pa. Kaya mo pa ba? Kaya, Si John Paul, Pong, kaya mo pa ba, Pong? Sumuko na si John Paul. O guys, imagine yung nakain ko lang, 190 pesos. OA na yung kabusugan ko. Silang dalawa tag 200 pesos. Si John Paul sumusuko na. So yun. Sa halagang 200 pesos dito sa Boracay, mabubusog naman kayo. Basta nga, hindi nga kayo masyadong mapili sa pagkain. Diba? O yung 100 pesos kung hindi naman kayo malakas kumain. Ganun lang siya. Huwag kayo magtataka, dumilim na naman. Kasi pumasok na tayo ng tunnel. Pero ayun na nga. Sabi nga, yung light after the tunnel, yun ba yun? At the end of the tunnel, after the tunnel, eto yun. Oh, masisilayan niyo yung ganda ng Boracay. Diba? Ganda, no? Hello po. Thank you po. meron na po eh. Tara, lakad na tayo papunta na La Isla Bonita. So, hindi na namin sa inyo ipapakita kasi napakita na namin to sa inyo. Basta hintuan namin, meron kami sa inyo mga ipapakita mga silog meals halimbawa na nasa beachfront. Tapos times 2 yung presyuhan. Para lang ano nyo nga lang, ma-compare nyo lang siya.
Pero kung gusto nyo talaga ma-experience yung Silog Mills sa beachfront, why not? Diba? Kung may budget naman. Ito naman ginawa naman natin na to, para nga dun sa talagang nagbabudget talaga. Yung gusto lang talagang pumunta ng Boracay para ma-experience mismo yung dagat, yung beach. Pero yung pagkain, talagang on a budget. Guys, ito yung sinasabi namin sa inyo, yung dito sa Calypso. Ito yung Calypso and then, ito yung Paris Hilton. Ito, yung presyuhan. Ayan o. Tapsilog, 201. And then, ito, Bangsilog, 179. Hatsilog, 130. And then yung Sisig, 211. So, ayan. Ito yung mga presyon dito. Ayan, may pork silog pa pala. 201. So, kung location at location rin lang, syempre dito na. Kasi pagka kumain kayo, ito yung view ninyo. Beachfront na beachfront. Oh. Pagkatapos yung kumain, talon agad kayo sa dagat. Pero kung on a budget na nga tayo, imagine yung 200. Oh. 2 meals nyo na yun, if ever. Kaya depende kung paano kayo mag-travel. And finally, nandito na tayo sa La Isla Bonita. Natagtag ulit. Parang gutom ulit sila. Tara, pasok na tayo. Hello, Ate Mitch! Tara. Check-in na tayo. And then, sana nasa ibaba yung room natin. Kasi kung hindi, mataas-taas din to, guys. Guys, we are back here at La Isla Bonita. Ito na yung second time natin ditong mag-check-in. Ang maganda dito, etong nakikita nyo si Ate Mitch. Pwede kayo sa kanyang mag-book ng mga tours. Ano yung mga tours na ina-offer mo, Ate Mitch? Now, si Sir, kumuha sa akin ng party yacht. Supposed to be, ang presyo is publish rate like 1.5. Pero kung mag-avail kayo, bibigyan ko kayo ng good discount. Yes, pati island hopping. Pati island hopping, supposed to be publish rate, pero binibigay ko ng special rate. Yes. Kaya arat-arat na. So, ayan si Ate Mitch. Kami na magbubulong sa inyo mamaya kung magkano yung price na binigay ni Ate Mitch. Hanapin nyo lang siya. Thank you po, Ate Mitch. Nandito yan sa La Isla Bonita. So now, diretso na tayo sa ating room tour. Tara na, ang room daw natin ay room 303. Diretso room tour na kaagad tayo. Actually, yung itsura niya, parang resort na resort yung dating. Ay, ito na kaagad tayo. This is our room. So simula pa lang, syempre, sabihin agad namin sa inyo, don't expect too much. Kasi mamaya, pag sinabi namin sa inyo yung presyo, maiintindihan nyo. So ito, meron ditong pa-mirror kahit pa paano. And then meron ditong study table talaga. Study table ba tawag dito? O desk. Meron diyang desk. And then ito na kaagad yung ating beds. Yung beds niya, 2 double beds siya. Ayan. So okay naman na. Pero syempre, kahit pa paano, wait lang. Actually, nakatulog na rin naman kasi ko dito. So, medyo ano naman siya, medyo malambot. Pero kahit pa paano, mararamdaman mo yung, ang tawag dyan, kawayan? Kawayan ba tayo? Oo. So, ito naman yung isa pa. Ganun din ba? O, ayan, ganun din siya. Pero tolerable naman. And then, malamig yung room. And then, dito na tayo. Meron ditong sofa. Na yung sofa, nilagyan na lang namin ng mga bags. Tapos, meron ditong pa-cabinet, may hangiran dito. And then, ito na kaagad yung ating toilet. So, very oldie yung dating niya. Pero kompleto rin naman. Ayan, tignan natin kung mga nagpa-function lahat. Meron namang flush. Merong flush pero walang bidet. Very Pinoy naman tayo, so meron ditong tabo. And then, last time, ang naging problema ko sa La Isla Bonita, hindi gumana yung heater. So now, titignan natin kung gagana yung heater niya. So, test na natin. Heater test tayo. Kasi guys ha, malamig ngayon sa Boracay kahit papaano, lalo na yung gabi. Wala pa. Paano ba to? Kaya pala hindi ko magana, hindi ko daw pala alam kung paano gamitin.
O, walay pa. Naku, ano ba yan? Meron pa ba dyan? Ay, baka dito may switch. Tignan natin. Wala naman. Ay! Nakita niyo po ba? Walay! Ah, baka ito pa. Wala din. So, confirm! Wala talaga siyang hot shower. Pero, para naman sa akin, medyo tolerable naman siya. Kasi, lalo na sa atin, ang mga taga Manila, umamin kayo. O sige, kami na lang. Kasi baka kayo pala, meron pala kayong mga sariling, hot shower. Kami kasi wala. So, di ba, yung from probinsya, tapos uwi tayo ng Manila, umamin kayo, yung kauna-unahang ligo natin sa Manila, yun yung pinakapahirapan. Yung kailangan mong pagbuhos mo or pag-shower mo, yung may kasamang kilig at sigaw. Anyways, tara na, labas na tayo. So guys, ito na nga yung ating hotel. Ito ang La Isla Bonita dito sa Boracay. And then, nabook natin siya sa Agoda. So, just in case lang na on a budget, kahit magugustuhan nyo nito, i-book nyo lang siya gamit yung ating affiliate link sa ibaba or kahit saan man kayo pupunta all over the world, pwede nyo siyang gamitin. Maraming salamat na po sa mga gumagamit ng affiliate link natin sa Agoda. So guys, nakuha natin ito sa halagang 1,614 pesos a night. Since tatlo tayo, divide natin sa 3, magiging 538 pesos per pax na. Yes, so gano'n lang siyang kamura. 500 pesos plus lang. So pagpalagay natin 550 pesos. Ayan, di ba? So murang-mura na talaga siya, lalo na kung group nga talaga kayo. So kaya, huwag na lang tayo mag-expect too much. Ganun talaga, kung murang-mura talaga yung room natin, expect na natin yung ganito. Basta ang importante, makakatulog tayo ng maayos kasi komportable yung beds natin, yung room natin mismo. And then, lumalamig naman yung AC. So, pagpasok pa lang namin, malamig na kaagad siya. So, yeah, magbibigyan na kaagad namin kayo ng review kasi wala naman tong breakfast. And then, kapag stay na rin naman tayo dito. So, siguro, ang titignan na lang natin yung wifi. So, mamaya, paglabas natin sa beachfront, syempre lalabas tayo ng beachfront, yun kasi pinaka-strength, kumbaga, nitong La Isla Bonita. So, ngayon, gagamitin na namin yung wifi para pag recap natin mamaya dun sa beachfront, masasabi ka agad namin sa inyo. And sana pagpalain tayo ng magandang sunset! Diba? So, kita-kita tayo mamaya mismo doon sa beachfront. And now, pupunta na tayo sa beach. Siyempre, enjoy natin. Ito yung room natin. And then, ayan, tanaw nyo na kaagad yung beach. Diba? So, actually, yun naman talaga yung pinaka-strength nitong La Isla Bonita. Lalo na kung dito kayo sa ibaba mailalagay. Kasi, ito na kaagad yung beachfront. Ano? Diba? Wala pa yata itong 50 steps. Nandito na kayo. And then, may tindahan din sila rito. And then, eto na! Nandito na tayo sa beachfront. Oh. Ito ulit si Ate Mitch. Oh. Oh. Lagi natin nakikita si Ate Mitch. Bye! Oh. Oh. So, ayan. Sa kanya tayo nag-book ng tour. Sasabihin namin sa inyo kung worth it yung binook natin sa kanyang tour kasi bukas pa lang natin gagawin. Tsaka sa Makalawa. Ito na yung beachfront! Diyos ko, parang madilim doon sa part na yun. Ayan. O, diba? Ito rin, malawak. Yung pinaka-beachfront niya. Wala masyadong beach beds. Kaya malawak. Yung pinaka-beach niya. Diba? Tara. Ma-enjoy talaga natin. O, ayan, naglatag na tayo dito. Ang maganda, hindi maaraw. So, ayan naman yung advantage kapag ganitong kalapit, yung nasa beachfront ka talaga. Kasi, pwede ka na nga hindi magdala ng kahit ano. For example, ngayon, kung hindi tayo magbo-vlog, hindi namin dala ng camera. So, hindi kayo mag-aalala na pwede bang iwan yung gamit sa harapan ng beach or sa may beach mismo. So, yun yung kaibahan kapag nandito nga sa beachfront.
'Di ba? Makakapag-swimming ka nang hindi ka nagwo-worry kasi pwede mong iwanan lahat ng gamit mo. So so location-wise, kung tatanungin kami kung maganda etong La Isla Bonita, yes, maganda yung location 10 niya. out of 10. 10 out of 10 yung location. And then, kung budget yung pag-uusapan, yes din. 10 out of 10 pa din. Alam nyo ba na pwede daw pala 4 doon sa room? So, imagine niyo kaapat kayo, mas maliit yung pag-share ninyo. Now, pagdating sa room, huwag na tayo mag-charing-charingan pa. Siyempre, luma, hindi talaga siya yung maganda. O yun na yung term doon. Kung tutulugan nyo lang siya, kasi marami kayo activities katulad natin, kaya dito na tayo kasi mag-aano naman tayo, mag-island hopping, tapos Sunset party. sunset party, and then mag-aati-atihan na whole day. So yung 3 days kasi na yun, as in nasa labas lang kami, so tutulugan lang talaga natin siya. So caring-carry na yun. Pero yung mag-stay kayo doon ng matagal, pakiramdam namin hindi ubra. And then ito na nga yung pinaka-negative doon, walang wifi! Oh guys, walang wifi. Nagtanong ako sa reception, hanggang reception doon yung wifi. Tapos chinek din namin yung data ng mga network namin. Sa akin, Globe, merong data sa loob ng kwarto. Kay Mel, smart siya, wala. So wala. Ano ako ngayon? Ano tawag nito? Disconnected ako. Disconnected ako sa mundo ngayon. Sa mga susunod na araw kapag nandun kami sa loob. Ay, biglang umulan. Nagtago tayo sa lilim ng mga puno. Okay, and then pagdating naman sa food, yung mga pinakita namin sa inyo kanina, yung 100 pesos. For me sulit yun. Lalo na nga kung talagang nagtitipid kayo. So imagine niyo kung doon kayo kakain. Saan nga yun? Sa may kaninderia. So imagine niyo yun, kung 150 pesos, isang gulay, isang meat na yun, and then isang kanin. Lalo kung hindi naman kayo malakas kumain. And then kung talagang malakas kayong kumain, magdalawang orders kayo, dalawang ulam na yun, tapos dalawang kanin. And then yung doon din sa Babes, yung mga silog meals, Diyos ko guys, nakakabusog na yun. Lalo na kung katulad dito sa La Isla Bonita, wala kasi itong kasamang breakfast. So pwede doon kami mag-breakfast daily, di ba? So murang-mura na talaga yun. Yun nga yun. So yung mga pupunta rito sa Boracay na magtitipid, huwag kayong mahiya. Okay lang na nagtitipid tayo. Ang masama, kung una, nangutang tayo para lang mag-travel. Di ba? Huwag kayong mahihiya na nagtitipid tayo. Oo, hindi kasalanan yung pagtitipid. Pangalawa, masama kung hindi atin yung pera, ginastos natin para lang makapag-travel. So, huwag kayong magpa-intimidate dun sa mga nakikita nyo, sa mga reels ninyo, dun sa mga Facebook ng mga friends ninyo na magarbo sila mag-travel. No, kahit nagtitipid tayo, we can travel the world. The world talaga. Umanay natin, di ba? Kasi kami nagtitipid kami, pero tignan nyo naman, nakakarating tayo kung saan-saan. Ang importante, nai-enjoy ninyo. Hindi nyo kailangan na, for example, pagpunta nyo sa isang lugar, kakain kayo ng napaka-sikat na kainan or mahal kasi yun yung sikat or yun yung nakikita nyo, yun yung in. Oo. Hindi nyo rin kailangang mag-stay sa napakagandang hotel. Basta kung saan kayo magiging komportable, carry na yun. Kaya sa mga katulad namin dyang budgetarian, carry lang yun. Ang importante, makapag-travel tayo paminsan-minsan. Kasi yung pagta-travel minsan, yan din minsan yung nag-feed ng souls natin. Katulad itong ginagawa natin, di ba? Bago nga tayo lumarga ulit, bago tayo lumaban sa mga susunod na araw, ito muna, pumunta tayo rito sa Boracay para ma-refresh tayo ng kaunti. So, carry lang yan. Travel lang kayo. Dito sa Boracay lalo, maraming ways para makatipid. Yan. So, maraming salamat. Sana po na-enjoy at kahit papaano, may napulot kayo sa vlog natin for today. Yung mga budgetarian dyan, go lang, travel the world. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone.